Hi guys, welcome back sa Diary and Fave Collect channel. This is CJ, a content maker, at ngayon pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na may pakinabang at pwede nating may apply sa ating buhay. Karamihan sa atin ay curious or lahat naman tayo ay dumadaan sa mga pagkakataon or time na mayroon tayong gustong tao. Pero curious tayo, may gusto kaya siya sa akin? Or pag konsulta ko ba siya kung or lumalapit ako sa kanya hindi ba ako mapahiya? Well, sa video na ito ay pag-usapan natin ang mga signs na mahal ka niya ngunit pilit niya ikinukubli or ayaw niya lang ipakita o ipahalata sa iyo. May mga tao na ayaw nila talaga ipakita o ipahalata na patay sila sa iyo dahil sa mga kadahilanan. Una, ayaw nilang lumaki ang ulo mo. When we say lumaki ang ulo mo, yung iba kasi pag nalaman nila na may gusto ang isang tao sa kanila, ipinagyayabang nila, ipinagsasabi or yan tao na yan, gustong gusto ako niyan. Tapos, pangalawa, ang iba ay technique or para pahabol effect or yung pa-mysterious para maisip mo or maisipan mo, ano kaya meron sa taong to? Para na, ang ideya nila ay yun para makuha yung attention mo na aabot sa punto na hindi mo akalain na nahuhook up ka na pala sa kanya. Yung ang attention mo ay napunta na sa kanya. Yun, paraan nila yun para makuha ang attention mo. Number 3 ay para ma-intriga ka or ma-curious, kagaya ng sinabi ko sa kanya, hanggang sa maging close na kayo. Dahil syempre curious ka, marami kang gustong alamin tungkol sa kanya. Number 4, takot ang iba na malaman na patay sila sa'yo dahil nga takot ma-reject. Kasi yung iba isipin nila, paano pag hindi ako gusto? Tapos pag nalaman niya na gusto ko siya, baka ma-reject lang ako. So, ayaw naman, number 5, ayaw naman ng iba na magmukhang vulnerable or yung magmukhang kawawa, di ba? Kasi isipin ng iba or isipin mo, ba yan? Ako lang ang gustong-gusto ko siya, tapos siya walang gusto sa akin. Pagdating sa punto na ganun ka, magmukha kang kawawa or aabot sa punto na awang-awa ka na sa sarili mo, lalo na sa mga taong insecure, di ba? So, sa mga lalaki naman, kadalasan ayaw ipakita dahil ika nga nila, hindi ugali. Ayon sa isang psychologist na hindi ugali sa mga lalaki na sila talaga yung patay na patay. Kung sabaga may mga times din na pa-demure, ewan ko lang. Pero yun ang sabi ng isang American psychologist. Tapos, sa kabila ng mga yan, may mga paraan or patago, kahit may mga nagtatago ng kailang mga nararamdaman, may mga paraan pa rin para malaman natin kung mahal tayo ng isang tao. May mga paraan na pamamaraan na makaluma or makabago. Yung una, body language. Clues, palatandaan or yung physiological reaction. Halimbawa, mga reaction sa ating katawan na hindi natin alam sa mukha. Tapos, behavior, pag-uugali, na mahirap itago pag makikita natin ito or nagagawa itong mga bagay-bagay na to. Or reaction nito, mahirap itago na hindi mo pwedeng pikiin din pagkaharap mo yung taong gusto mo or pagkaharap ka niya, hindi ito kayang pikiin. Kasi nagagawa to or reaction to na hindi niya nalalaman pagharap ka. So, kung makikita mo ang mga signs na ito ay alams na mahal kanya or interesado sa'yo or may gusto siya sa'yo. So, huwag mawala ng pag-asa. Kailangan maging wais ka, talasan lang ang iyong magiging sensitive pagdating sa kanya or talasan ang iyong common sense. Una, number 1, kinakabahan siya pagkasama ka, pero pilit na ikinukubli. Alam naman natin na very classic ito or makaluma na normal lang ito na pag gusto ka ng isang tao or gusto mong isang tao ay kinakabahan ka. Minsan nga, halimbawa, nabubulol siya pagkausap ka, tapos nagbablush, di ba? Halimbawa, pag ina-appreciate niya yung isang bagay tungkol sa'yo or tungkol sa kanya nagbablush, di ba? Lalo na sa mga babae. Tapos pinagpapawisan. Tapos hirap magsalita sa sobrang kaba. Maraming ganyan. Hindi na bago sa atin yan. So,
Kung isa yan sa makikita mo sa kanya, ay alam na may chance na may gusto siya sa'yo. Tapos, pag kinakabahan ng isang tao, huwag kang mag-alala kasi it's a good sign naman daw. Ayon sa isang psychologist. At kahit sa hindi mga psychologist, kahit sa mga simpleng tao lang, alam na natin yan. Pag kinakabahan ng isang tao, hindi normal. Or normal man sa way na normal sa pagiging tao, pero huwag kang mag-alala dahil sa mga may nararamdaman, normal lang yan. Yun ang ibig kong sabihin. Ang kaba ay nagpapakita lang ng kung gaano siya kainteresado sa'yo. Parang nag-apply ka lang ng isang trabaho na kabado ka during interview. Kasi nga, kinakabahan ka dahil gusto mo ipakita ang best mo. Dahil gusto mong pumasa. Gusto mong makuha yung trabaho na ina-applyan mo. Ganon din pag gusto mo ang isang tao. Pagkasama mo siya, pagkaharap ka niya, gusto mong makita or gusto niyang makita lahat ng best niya dyan sa'yo para ma-impress ka. Dahil ayaw niya na ma-turn off ka or ma-discourage ka tungkol sa kanya. May makita ka tungkol sa kanya na hindi maganda kasi baka ma-discourage ka. Ganon. Kaya kinakabahan siya dahil gusto niya makita mo lang kung anong best niya or anong magandang tungkol sa kanya. Number 2, dami niyang tanong tungkol sa'yo. Interesado siya sa mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Pero tanda niya ang lahat at detalyado pa. Tapos, kahit na mga simpleng bagay, interesado siya tungkol sa'yo. Kagaya ng kung anong favorite color mo, tapos anong favorite na flavor, anong paborito mong palabas or series sa TV, saan mo gustong mamasyal, or anong paborito mong pasyalan, or mga palabas na, sa sine, mga ganun. Tapos, kung ano-ano pa, marami na siyang naitanong sa'yo. Kahit mga simpleng bagay lang, kahit mga schedule nga, diba? Sa buhay mo, sa araw-araw. Pero tanda niya ang lahat ng yan. Dahil ika nga nila, pag ang tao, ika nga nila, memorize by heart. Kasi pag nag-memorize ka ng isang bagay na kasama ang puso or may puso is madaling tandaan. Memorize by heart. So, ibig sabihin, kahit gaano kahirap, kayang tandaan dahil nga nasa puso. Diba? Ika nga nila, magka-amnesia man ang utak. Pag ang puso ay nagmahal, matatandaan at matatandaan pa rin. O, diba? Ang drama. Okay lang yan. Tapos, number 3. Gusto mo lagi or gusto niya lagi na masaya at mapatawa ka. Tapos kasi nga, alam naman ng karamihan na pag ang isang taong nagpapatawa, habulin ika nga nila. Kasi nga, kalamitan sa atin, gusto natin na mababaw lang naman ang kasiyahan natin. Gusto niya lagi na mapasaya ka, mapatawa. Kasi nga, yun ang gusto ng isang tao. So, kaya nagpapa-impress siya sa'yo. Sa paraan niya yun, para ma-attract ka. Kasi nga, sabi nga, a happy person is a sexy person. Diba? Tapos, ikaw nila, pag may sense of humor, nakakatuwa, nagpapatawa, lagi nagpapatawa, mahirap kalimutan. At sa mga okasyon, kung sino yung nakakatuwa, sino yung nakakaagaw pansin dahil nakakatuwa siya, nagpapasaya ng tao, mahirap kalimutan. At maraming nakakatanda sa kanya or natatandaan talaga siya dahil sa mga bagay na nakakatuwa. Diba? Tapos, pag pareho kayong masaya, pagkasama, meaning, gusto nyo ang isa't isa. Number 4. Panay ang nakautingin niya sa'yo. Very, very classic. Kahit dati pa, makalumang pamamaraan para malaman mo ang isang tao na gusto ka niya panay ang tingin or nakautitig. Tapos, especially kung nasa malayo siya. Pero kung magkaharap naman kayo, hindi makatingin sa'yo ng diretso. Nininervyos siya. Tapos, smiling eyes, papa-cute. Tapos, nagniningning ang mga mata na tila kumukutitap. Tapos, nangungusap ang kanyang mga mata. Tapos, pag magkausap kayo, akala mo nakikinig pa siya sa'yo. Pero, hindi na pala. Ang mga mata niya ay panay lipat lang sa tingin sa lips mo, sa mata, sa mukha, sa buhok. Ayun. Isa yan sa mga palatandaan na mahal ka ng isang tao pag makikita mo sa isang tao yan. So, kailangan maging wise at mapanuri. Number 5. Pinagpapawisan ang kamay. Ayon sa isang psychologist, American psychologist, na pag ang in love ang isang tao ay automatic na nagre-release ito nagre-release ang utak ng something na ito ay tanda na
may excitement siya sa mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Or pag nagre-release ang utak ay pinagpapawisan talaga ang kanyang palad. Yun ang palatandaan or parang reaction na lumalabas sa palad yung pawis, di ba? Na lalo na kung pinagpawisan siya kahit naka-aircon naman kayo o sa lugar na malamig. Number 6, mas pinaganda ang tindig. May experience akong ganito. Halimbawa, paraan para ma-attract ka niya, para makuha ang iyong atensyon. Nagpapa-impress siya or inaakit ka sa simpleng paraan. Tapos, halimbawa, may pagkabako siya or slouchy yung tindig niya. Or walang buhay ang tindig niya, parang walang kabuhay-buhay. Tapos bigla kang sumulpot. Then biglang tumuwid at pinaganda ang ayos niya. Yung parang nagpapa-impress. Para masabi mo na, wow, ang ganda naman ng tindig niya. Tindig pa lang ay ulam na. O, diba? Kasi isa yan sa paraan para ma-attract ang isang tao. Example, nung nasa probinsya ako before when I was in elementary, may isang matanda. Maputi na ang buhok niya pero gusto niya yung dalaga. Nung sumulpot yung dalaga, kahit nakatungkod pa siya at saka sobrang bako na, nung dumaan yung dalaga sa harap niya, biglang tumuwid siya. Pero kahit hirap na hirap siya, ginagawa niya pa rin para ma-attract yung dalaga sa kanya. Dahil ngayon ang paraan ng isang tao para mapansin, di ba? Nakakatawa pero yun ang realidad. Number 7. Gumagawa siya ng paraan para lang makita at makausap ka. O alam na natin yan. Pasimple. Kunyari na padaan lang or nagkataon na magkasabay kayo kahit sinasadya naman talaga niya. Tapos may magtanong ng kung ano-ano para lang mapansin mo. Tapos may mga bagay na di kailangan itanong pero gusto niya pa rin malaman ang opinion mo. Halimbawa, saan mo gusto kumain? Ano bang movie ang gusto mo? Saan mo gustong mamili? Mga ganong simpleng bagay. Tapos, kung magka-text naman kayo, gumagawa siya ng paraan na humaba pa ang usapan ninyo kahit wala nang kakwenta-kwenta, walang kabuluhan. Tapos, kahit super busy siya, gumagawa ng paraan para ma-maintain ang communication. Yung pag mag-text ka, kung mabilis pa sa alas 4 kung makapag-reply. Ibig sabihin, pag ganyan, malaking chance na interesado sa sayo, may gusto sa sayo, or mahal ka ng isang tao. Pero, hindi niya lang masabi-sabi. Or, baka may pagkatorpe lang talaga siya. May ma-experience ako dati nung nasa probinsya. May mga kaibigan ako na taga-isla. Tapos yung bahay ng kapatid ko is yung harap nun is kubo. Doon tumatambay yung mga taga-isla. Yung dalaga, gustong-gusto niya. May isang tao na gusto siya doon sa grupo na yon. Ang ginagawa niya is panay daan, pabalik-balik hanggang sa umabot sa punto na binibilang na ng mga binata kung nakailang balik na siya. Kasi nga, may gusto siya doon. Gusto niyang maging close yung mga tao doon dahil may gusto siya sa isang tao na nandun. Gusto niyang mapansin, gusto niyang mapa-close dahil nga gusto niya. Tapos, may mga times naman na sa probinsya ng mama ko, yung, mag-igib ka. Kaibigan ko ito, experience ng kaibigan, mag-igib ka, sabi ng parents niya. Ayoko. Wala na tayong mainom. Sila na lang utusan mo. Pero may dumating sa punto na marami na silang tubig. Pero nalaman niya na yung crush niya is nag-igib ng tubig doon. Ang ginawa niya, binuhos yung mga tubig para lang magkaroon ng bakante yung ibang galon. Kasi nga gusto niya makasabay. Kasi yung crush niya nandun nag-igib din. Kaya gumawa siya ng paraan para makasabay or makita yung crush niya or makausap or masulyapan man lang. Diba? Para-paraan. Ibig sabihin, interesado. Pag ano ang ginagawa sa ng isang tao, alams na. Tapos, may mga bagay kasi na mahirap, pero nagagawa na pagdating sa'yo. Number 8. Ginagaya ang galaw mo pagkatapos niya makita ito. Ginagaya niya, pero hindi niya ito napapansin na ginagaya niya pala. Halimbawa, touching hair or smoothing hair, yung bigla na lang gumaganyan ka ng buhok. Kalimitan sa mga babae ginagawa to gumaganyan. Pero nagagaya niya. Tapos, pag ginagaya, may ayon sa psychology na paraan para ipaalam sa kanya na gusto mo rin daw yung ginagawa niya or gusto mo rin siya, is gagayahin ko ano man yung ginawa niya. Yun ang sabi niya. Yun sa psychologist. Number 9.
body contact or yung tinatawag na pagiging chancing o di na bago sa atin yan. Gumagawa ng paraan para mahawakan ka, masyadong touchy na siya, tapos gusto niya yung game or mga laro na involve ang touching each others, di ba? Kasi gusto niyang mahawakan, para-paraan kung sabaga. Gusto niya na hawakan sa kung ano man na kadahilanan, di ba? Pero kung hawakan mo siya, tapos biglang umiwas, ay alams na. Huwag mo nang pilitin pa, hindi kanya gusto. May mga times kasi na, halimbawa unang kita nyo, gusto niya. Gustong gusto ka nung tao na yon. Imbis na shake hands lang, hinahag ka niya dahil nga excited siya sa'yo. Or pag mag-shake hands kayo, hindi na mabitaw-bitawan yung kamay mo. Ibig sabihin, interesado siya sa'yo. O swerte mo na kapag nangyari yan. Tapos, pag magkausap kayo, panay ang ngiti niya. Very smiling siya. Yung totoong smile. Hindi lang yung, minsan kasi pag walang gana, lips lang yung nakangiti. Pero, above mouth, yung ngiti niya, yung buong mukha ay, expression ng mukha niya is ngiting-ngiti. Ibig sabihin nun, totoong smile. Ibig sabihin, gusto ka ng taong yon. Yung buong mukha niya talaga ang nakangiti pagkaharap ka. Tapos, full of life, ika nga nila. Number 10, gusto ka niya makasama kahit ano pa ang ginagawa mo or kahit saan ka pa magpunta. Kahit na di niya gusto ang ginagawa mo or pupuntahan mo, ay sinasamahan ka pa rin. Nagagawa niya ang mga bagay na di niya nakagawian. Dahil sa'yo, nagustuhan na rin niya or ginagawa niya. Dahil alam niya na gusto mo yun. Tapos, tinutulungan ka niya sa lahat ng bagay. O diba? Nagiging supportive na siya sa'yo dahil nga gusto ka niya. Diba? Kasi alam naman natin na pag ang tao na gusto ka or gusto natin, nagpapa-impress or ginagawa natin, minsan nga hindi natin namamalayan na kahit mahirap, halimbawa may gusto siyang gawin, nahihirapan siya, di natin namamalayan, gusto natin tulungan dahil gusto natin na mapagaan yung buhay, mapagaan yung ginagawa niya, hindi siya mahirapan, gusto niya na magiging masaya siya. O diba? Kahit alam mong mahirap, tinutulungan mo pa rin dahil nga gusto mo siyang matulungan or interesado ka sa kanya, masaya ka pag masaya siya. O diba? Yan ang 10 or ilan sa mga palatandaan na gusto mo or gusto ka ng isang tao. Pag makikita mo yan sa isang tao, alams na. Gustong-gusto ka niya. Kaya maging wais at mapanuri. So, sana nakatulong ito sa inyo kahit papano or sa atin at magamit natin sa pang-araw-araw. Magiging sensitive lang, 'di ba? Pero kung hindi naman hindi ka gusto ng isang tao, huwag mo nang pilitin. Kasi iba-iba naman tayo ng pamamaraan or iba-iba tayong pananaw sa buhay. This is CJ. Kita-kits tayo ulit sa ating mga susunod na video. Gusto ko lang bumati kina Reynalyn Digorio at saka sa mga bagong subscribe. Sorry, hindi ako nakapaghanda ngayon kung sino yung mga nag-comment. So, maybe sa susunod ko na topic. Thank you.